Ang tapang ng pahayag ni Kong Rian, ha? Pero nakita mo naman yung tatlong nasa gawing kaliwa niya, ha? Ngingisi-ngisi. Chel Jokno, Kong Laila de Lima, at saka si Sendanya. Sendanya yun, di ba? Double standard po itong mga taong ito eh. O tama, ngingiti-ngiti pa eh. Parang nasisiyahan pa eh. May lumapit pa eh. Talaga naman, Kasi, well, karapatan siguro nila yun. Kaya lang, Jen, sa susunod na magsasalita ang mga ito ng freedom of expression, freedom of Freedom Park, lahat na nakalayaan. freedom of expression, freedom of speech, Freedom, press freedom. press freedom, yan. Ay, hindi na ho tayo maniniwala. Ang mga ito ay... Hindi, ang mga abogado yan, ha? Si Kiko Barsaga, hindi abogado. Ito, ayan history. Makikita nyo na yung mga mukha nito, mga ito, na sa pagkakataong yan, Abangan. ay nilunok nila yung kanilang dating isinisigaw. Ay, tsak yun. Siguro ay nagkataon o talagang Yung pwesto niya. nakatadhana na ang pagkakapwesto niya dyan ay makikita natin si Laila de Lima, si Chel Jokno at yung isa pang nandun Si Kong Sendanya. na ito ay mga sumisigaw at ang iinit kapag iinitan na ang kalayaan sa pamamahayag pagka sila pinagbabawalan, di ba? Ay, huwag niyo kami sasagkaan. Wag. Hindi, bawal yan. Pero kapag hindi nila kakampi, ayan yung yung tatlo na yan, pagka hindi nila kakampi ang tono na nagsasalita, ipigil yan. Hindi tama suspendihin yan. Baka nag-abstain siguro. Kaya sabihin nila, hindi bagamat hindi kami sang-ayon sa sinasabi ni Kiko Barsaga, pero yung kalayaan niya sa pagsasalita, yan ang aming sinusuportahan. Dapat sana ganun. 60-day suspension. Wala naman pala yung sinasabi na nanawagan siya ng pabagsakin ng yung sedition, wala pa yun? Yung Marcos resign. May pinailan siya ng kaso eh. Ganun. Si IGD Sedition. kasama na yun doon. Pero ewan ko, yung panawagan ng Marcos resign, seditious ba yun? Sabi nung DILG. Ganun? Oo. Aywan ko lang, ha? Anyway, yung mga abogado, hindi ko alam kung seditious yun, Hindi nga, ngayon, nagkaroon naman ng mga tagapagtanggol, Jen. Hindi naman lahat bumoto na siya ay suspindihin. Oo nga, at mukhang mga bata rin ang nagtanggol sa kanya. May mga nagsalita habang ito ay pinag-uusapan kahapon. Okay. Una na natin si Congressman Leandro Lebiste. Si Kong Lian, Batangas 1st District. Ano ang kanyang sinabi? Yan ay first-termer congressman din, Nelson, ha? Nang pinagbobotohan na kung dapat nga bang ipataw ang suspension kay Congressman Barsaga. Yan na nga. Sige. Pakinggan ho natin, Congressman Lebiste. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Intracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ang tapang ng pahayag ni Kong Lian, ha? Pero nakita mo naman yung tatlong nasa gawing kaliwa niya, ha? Ngingisi-ngisi. Chel Jokno, Kong Laila de Lima, at saka si Sendanya. Sendanya yun, di ba? Sa gawing ibaba naman, si Janet Garin. Yung nasa likod niya, si, ano ba yun? Yung congressman ng Quezon City. Si Bong Suntay. Bong Suntay. Kasi bumoto rin yan eh. No rin yan, di ba? Oo.
Sama ng tingin ni Chel, oh. Maano yan, matalim yung sinabi nito. Para kasing tama nga naman, no? Napakabilis nating umaksyon sa suspension kay Kiko Barsaga. Gayong mas malalaki ang pinag-uusapan ngayon tungkol sa korupsyon. Pero tahimik ang mga kongresista. Mas, ethical issue yun. Oo. Diba? Pag nanakaw yun, eh. Kaya nga, Kaya hindi ko alam kung hindi mapakalisin na Leila de Lima at yung Chel Jokno habang nagsasalita si Kiko, si Leandro Lebiste. Kasi member pala sila ng Ethics Committee. Mamaya, isa-isahin natin. Banggitin natin. Eto pa, Yan, bukod kay Kong Lian, sino pa? si Kong Paulo Henry Marcoleta, Sagip Party List. Sagip Party List. Oh. Ano naman ang kanyang pahayag? My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Oo nga naman, ano? Ano mas mabigat na parusa? Mas mabigat na magbiyaw o Priority, di ba? Yun ay rhetorical question, eh. Di Hindi lang. siyempre. Oo, alam na natin yun. Oo. At saka hindi lang yun. May mga panawagan ng taong bayan, di ba? Oo. Napapanaguti ng mga responsable sa mga pagnanakaw sa pondo. Pero parang nakabibingi ang katahimikan ng maraming congressman. Sa mas ma-issue ng ethics. Matahimik kayo sa mas malalim na kaso. Pero pagdating dito kay Kiko Barsaga na nagmeow-meow at nagpost na kung ano-ano, napakabilis yung umaksyon. Madaling, pare ko. Nagkakaroon kasi ng comparison. Eto pa, bagong henerasyon party list representative Robert Nazal. Si Kong Robert Nazal, kilala ko yan. Kong Robert. Finally, this vote is also my gentle appeal to this chamber to recenter its energy on the people's mandate. At a time when Filipino families struggle with daily concerns such as rising prices, job insecurity, health burdens, educational gaps, our primary duty is to ensure that their material well-being remains the central business of the people's house. Let us not lose sight of the urgent fundamental issues that affect every household we swore to serve. A reprimand would have been a balanced, measured response, one that upholds institutional integrity without diverting the House's focus from the needs of our people. For these reasons, I register my view that a reprimand, not suspension, would have been the appropriate, proportionate, and constitutionally sound response under the circumstances. Thank you. Ayun. Halos isa naman pala ang tono. Si Kong Nazal pa rin nasa bagong henerasyon na ngayon. Dati kasi nasa ibang part of this group yan, eh. Ganun pa rin ang punto, Jen. Diba? May mas malalaking issue na dapat unahin, katakataka na ito pa ang inuna. Diba sabihin natin na kailangan din talaga ito na aksyonan nila. Yes. Pero bakit ang tahimik nyo? Diba? Sa mas malaking usapin at issue. Narinig na ba natin yung, imbestigahan natin yung kasama natin dito, sino ba yung sinasabi? Garjola. Oo, Si Kong Garjola. May nagsalita na ba sa kanila, Jen? Bukod kay Kong Lebiste at iba pang mga kasama niya, may iba pa bang mga matitindi dyan sa Congress na nagsabing, imbestigahan natin itong si Kong Garjola? Ay wala, kasi si Kong Garjola daw ha? Maraming kausap na congressman na, baka kasi magkadamay-damay. Pagka sinabi, imbestigahan natin yan. Naku, madadamay tayo. Wag na. Hindi ba? Baka magbanggit ng pangalan si Kong Garjola. Tayo pala. Baka mag-alasalde ko yan. Yan, diba? naku, delikado. Yan ang problema kapag kasabwat, kasangkot, tahimik. Magmamasid na lang yan. Naku po. Diba? Look out na lang tayo. Eto pa, si Kamanggagawa Party List, Elijah San Fernando. Yan, matindi rin ito. Kung Elijah. Sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw?
should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate. Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga. Kung siya ba ay karapat, dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House. At a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution, it is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat. Ayun, magiging bad president kayo na. So, ako sa bandang huli, baka ako nangangamba, baka gamitin din ito kina Chel Jokno, Laila de Lima, at saka si Danya. Kasi critical din po kayo sa gobyerno. Ayun nga. Sa Ang problema dyan, mukhang hindi na sila critical ngayon eh. Hindi, sa ngayon lang. Sa ngayon. Paano kung... bagay, Diba? Anyway natin. Ayan ang problema. Sa ibang administrasyon, di ba? Sa susunod. Yes. Eto pa. Quezon City Port District Representative Bong Suntay. Bong Suntay, sige. Democracy does not mature through silence or suppression. It goes through robust exchange, matinding banggaan ng pananaw o mga malalamang diskurso ng pag-iisip kung saan ang katotohanan ay siyang huling magtatagumpay. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Hindi ito ang panahon para palitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Freedom of speech is not defended only when it is easy. It must be defended precisely when it is difficult. When the speech is unwelcomed, unpopular, or uncomfortable. That is the true test of our commitment to constitutional principles. Thus, with earnest respect for this institution and with fidelity to the Constitution, I vote no. To uphold our most cherished freedom, to preserve the vibrancy of democratic debate, and to affirm the truth. The truth emerges only when ideas are allowed to contend openly and without fear. Maraming salamat po. Ayun. Freedom of speech at saka freedom of expression naman ang punto ni Kong Bong Suntay. 24 social media post pala ang pinapatanggal kay Kong Kiko. Ganon? Oo. Dahil sa may kinalaman doon sa ano? Doon sa kaso niya. Tanggalin daw ito. Kung hindi, ay mas magiging mabigat pa ang parusang ipapataw sa kanya. So baka maging expulsion pa ito? Hindi lang suspension? Baka ganon. Nako. Kaya lang, nakalulungkot din na yung mga maiingay tungkol sa freedom of expression Nako. at yung mga grupong nagrarally Yan. para wag sagkaan ng kalayaan sa pamamahayag, Yan! ay bumoto para suspendihin yung nagpapahayag ng kanyang kalayaan. Kanya sa loobin. Oo. Kaya nga sabi ko, ang pangamba ko dyan, baka sa susunod, gamitin din sa kanila yan. Kaya nga dyan, Kasi siguro, magiging president yan, president. Ano? itinadhana din. Ipakita mo nga yung nagsasalita si Kong... yung unang-una, Kong Libis. Lian. Kong Lian. Oo, yan. Tingnan mo, ipapakita lang tayo. Ayan, no? Siguro ay nagkataon o talagang Yung pwesto niya. nakatadhana na ang pagkakapwesto niya dyan ay makikita natin si Laila de Lima, si Chel Jokno at yung isa pang nandun Si sa... Kong Sendanya. Oo! Aha. Na ito ay mga sumisigaw at ang iinit kapag iinitan na ang kalayaan sa pamamahayag pagka sila'y pinagbabawalan, di ba? Ay, oo. Huwag niyo kami sasagkaan. Wag! Wag! Hindi, bawal yan! Oo. Pero kapag hindi nila kakampi, ayan o, yung isa o tatlo, yung tatlo na yan, Oo. pagka hindi nila kakampi ang tono ng nagsasalita,
itigil yan. Yan. Hindi tama suspendihin yan. Oo. Kasi dyan, Parang gusto pa nga talaga expulsion eh. hahanga ako sa mga ito Oo. kung hindi sila bumoto eh, no? Oo. Baka nag-abstain siguro. Oo, o kaya ano. sabihin nila, hindi, bagamat hindi kami sang-ayon sa sinasabi ni Kiko Barsaga, pero yung kalayaan niya sa pagsasalita, yan ang aming sinusuportahan. Yan. Dapat sana ganun eh. Yun din ang aming sinasagawa eh. Kaya lang, double standard po itong mga taong ito eh. Oh. Aha. O, tama, ngingiti-ngiti pa eh. Oh. Parang nasisiyahan pa eh. May di. lumapit pa eh. Aha. Talaga naman, oh. Kasi Kaya, nga, kung malalaman natin, isa sila sa mga pumirma doon sa Ethics Committee. Oo. Oo. Eh, Well, karapatan siguro nila yun. Ano, ha? kaya lang, Jen, sa susunod na magsasalita ang mga ito ng freedom of expression, freedom of, ano pa bang freedom yun, ha? Freedom Park, Freedom Park. Lahat na ng kalayaan. freedom of expression, freedom of speech, Oo, ano, ha, oo. freedom, press freedom. Press freedom, yan. Ay, hindi na ho tayo maniniwala. Aha. Ang mga ito ay Hindi, kasi nasa ang mga abogado yan, ha? Si Oo. Kiko Barsaga, hindi abogado. Yes. Kaya siguro, may Oo. mga batayan sila. Pero ang implikasyon nun nito, ayan oh, history. Makikita nyo na yung mga mukha nito, mga ito, na sa pagkakataong yan, Abangan. ay nilunok nila yung kanilang dating Pride. isinisigaw. Ay, tsak yun. Oo. Aha. Parang nilunok na. Hindi, tama. Pagbawalang magsalita yan. Suspindihin yan. Mali ang mga sinasabi niyan. Pagka kami, pwede kami. Pwede. Kami kahit ano sabihin namin, pwede. Ayan. Ano ang mga taong hindi natin dapat pagkatiwalaan, di ba? Delikado. Delikado yan. Ay, nako. Oo.